Nakikipagtalik ka ba? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung may kinalaman ba ang pakikipagtalik sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Maraming mga tao ang nahihiya itanong to pero napaka-curious talaga nila. May kinalaman nga ba ang sex or pakikipagtalik sa kalusugan ng ating mga mata? Pwede bang tumaas ang pressure sa loob ng mata habang nakikipagtalik? Pwede bang magkaroon ng sakit sa mata dahil sa sexual activities? At totoo bang may mga sakit sa mata na pwedeng makuha sa pamamagitan ng sexually transmitted infection? So pag-usapan natin ng maayos, walang mali siya at purong medikal lamang. Unahin natin ang pinaka-common na tanong. May epekto ba ang pakikipagtalik sa ating mga eye pressure? Ang eye pressure na tinutukoy dito ay yung tinatawag na intraocular pressure or IOP. Ito yung pressure sa loob mismo ng eyeball para mapanatili ang shape or hugis nito at mapanatiling normal ang optic nerve sa likod ng mata. Dahil kapag sobrang taas ng IOP, at tumagal ito, ay pwede itong makasira ng optic nerve at function nito. Or yung tinatawag na glaucoma na isang sakit na pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkabulag. May video na ako about glaucoma na pwede nyo nang panoorin para sa mas detalyadong discussion about sa sakit na ito. Ngayon, ano nga ba ang nangyayari sa ating mga katawan habang may sexual activity? Pwedeng tumaas ang ating mga heart rate, pwedeng tumaas ang ating mga blood pressure, pwedeng bumilis ang ating paghinga, at pwedeng ma-activate ang ating sympathetic nervous system. Physiologically, parang moderate na physical exercise ang nangyayari sa ating mga katawan during sex. Kaya yung iba, iniisip na pwede rin kayang tumaas ang pressure sa loob ng ating mga mata habang nakikipagtalik. Ang totoo ay konti pa lamang ang mga pag-aaral or direct studies about dito. Pero may mga ilan na published reports na gumamit ng continuous eye pressure monitoring sa mga pasyenteng may glaucoma. At nakita dito na walang continuous na dangerous spike sa eye pressure habang may sexual activity. Ibig sabihin, karamihan sa mga tao, ang pagbabago sa eye pressure ay mild lamang at pansamantala. Katulad ng nangyayari kapag ikaw ay naglalakad, umaakyat sa hagdan, or nag-e-exercise. Sa katunayan, normal lang na nagfa-fluctuate yung eye pressure sa buong araw. At mas madalas na mas mataas ito sa umaga kesa sa gabi. Kapag ikaw ay yumuko, umubo, bumahing, or nagbuhat ng mabigat, ay pwede rin itong tumaas. Pero sa mga taong walang glaucoma, ang mga pagbabagong ito ay mild lamang at walang clinical significance or epekto sa kanila. Pero paano naman sa mga pasyenteng may glaucoma? Kasi sa mga pasyenteng may glaucoma ay mas sensitive ang optic nerve sa mga eye pressure changes na ito. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring matibay na ebidensya na ang normal sexual activity ay pwedeng mag-cause or magdulot ng dangerous sustained increase sa eye pressure. Ang mahalagang factor sa glaucoma management ay ang tamang pag-take ng mga gamot para pampababa ng eye pressure, ang regular follow-up at ang pag-monitor ng inyong mga visual field at optic nerve. Pero may isang bagay na kailangan natin maintindihan. Kung ang isang activity tulad ng pakikipagtalik ay merong pag-strain or pagpigil ng hininga or yung tinatawag na Valsalva maneuver. Ibig sabihin, pinipigilan nila yung kanilang paghinga habang sila ay nag-e-effort, ay maaaring mag-cause ito ng pagtaas ng pressure sa dibdib, pati na rin sa ulo, kasama na ang mata. Ito ay parehong mechanism sa nangyayari kapag tayo ay nagbubuhat sa gym at nagpipigil ng hininga habang ginagawa ito. Dahil dito ay may tinatawag na Valsalva retinopathy.
Ito ay ang pagdurugo sa retina sa loob ng mata na maaaring mangyari pagkatapos ng biglaang pagtaas ng pressure sa katawan habang nag-e-exert ng effort at nagpipigil ng hininga. May mga ilang report sa mga medical literature na nangyari ito after ng matinding physical strain kasama dyan ang sexual activity. Pero mahalagang tandaan na bihira lamang ito at kadalasan ay gumagaling ito ng kusa after na ma-absorb ang dugo sa retina. Isa pang concern na madalas itanong ay kung maaari bang mag-trigger ng acute angle closure glaucoma ang sexual activity. Ang acute angle closure glaucoma ay isang uri ng glaucoma na isang emergency na kondisyon na kung saan biglaang tumataas ang pressure sa loob ng mata na pwedeng mag-cause ng pagsakit ng mata, pagsakit ng ulo, parang nasusuka or pwedeng magsuka, pamumula ng mata at paglabo ng paningin. Pero mahalagang linawin na hindi ito karaniwang natitrigger sa sexual activities. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang interesting na topic. Ito ay yung pag-take ng mga erectile dysfunction na medications, tulad ng sildenafil or mas kilala sa Viagra. Sa mga nakikipagtalik at gumagamit nito, may mga reports sa mga medical literature na nag-uugnay na ang pag-take nito ay pwedeng mag-cause ng tinatawag na non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy or NAION. Ito ay ang kondisyon sa mata na pwedeng mag-cause ng biglaan or sudden vision loss dahil sa hindi magandang pag-flow ng dugo sa optic nerve. Kino-consider din ito na parang stroke sa optic nerve. Mahalagang sabihin na hindi pa malinaw kung direct cause ba ito ng gamot or coincidence lamang. Dahil marami sa mga pasyenteng may NAION ay may mga risk factors tulad ng high blood, diabetes at iba pang sakit sa katawan. Pero dahil may reported association ang gamot na ito sa NAION, ay nire-recommenda na kung meron kang optic nerve disease or glaucoma, ay magpa-check up muna sa inyong mga ophthalmologists bago mag-take ng gamot na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang sakit sa mata na may kinalaman sa sexually transmitted infections. Isa sa mga infections na ito na kilala ay yung tinatawag na syphilis. Ang syphilis ay kadalasan tinatawag na great imitator dahil kaya nitong magmukhang maraming ibang sakit. Sa mata, maaari itong mag-cause ng uveitis or pamamaga ng uvea, retinitis, pamamaga ng retina, optic neuritis or pamamaga ng optic nerve, at vasculitis or pamamaga ng mga vessels sa mata. At maaari itong magdulot ng paglabo ng paningin, light sensitivity, at mga floaters. Ang maganda dito ay treatable naman ito sa pamamagitan ng antibiotic. Pero kailangan ito ay ma-diagnose ng maaga. Isa pang STI or sexually transmitted infection na kilala ay ang HIV. Dahil pwedeng magkaroon sa mata nung tinatawag na HIV retinopathy, na kung saan ay pwedeng magkaroon ng infection, pagdurugo at damage sa retina dahil sa virus na ito. Maaari din silang magkaroon ng mga opportunistic infection, na kung saan kung mahina na ang iyong immune system ay pwedeng magkaroon ng iba pang infection tulad ng CMV or cytomegalovirus, na isa ring seryosong kondisyon na pwede ring mag-cause ng permanenteng pagkabulag. Meron ding tinatawag na gonorrhea at chlamydia, na maaaring magdulot ng conjunctivitis or sore eyes or infection sa surface ng mata. Sa adults, pwede itong mangyari kapag napunta sa mata ang infected na genital secretions. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang hygiene at proper treatment ng mga STI na ito. Pwede rin magkaroon ng tinatawag na herpes simplex virus na pwede rin mapasa sa pamamagitan ng intimate na contact, na pwedeng mag-cause ng herpetic keratitis or infection doon sa cornea, na kapag napabayaan ay pwedeng mag-cause ng pamumuti or scarring doon sa cornea na pwedeng magdulot ng permanenteng pagkabulag. Meron ding HPV or human papilloma virus, na pwede rin magdulot ng lesions sa mga eyelids at conjunctiva sa mga rare na cases. Sa madaling salita, hindi sa sexual activity mismo ang direktang nagdudulot ng problema sa mata
sa karamihan ng tao. Ang mas mahalagang issue ay kung may underlying infection or systemic disease na pwedeng mag-cause ng complication sa mata. So ngayon, balikan naman natin yung original na tanong, kung meron bang nabubulag sa pakikipagtalik. Sa karamihan ng tao, hindi. Ang sexual activity ay hindi kilalang cause ng permanent vision loss. Ang mga pagbabago sa mata ay kadalasan mild at pansamantala lamang. Ang mga komplikasyon tulad ng Valsalva retinopathy ay kadalasan bihira lamang at reversible. Ang mas mahalagang tanong ay kung meron na kayong existing na condition sa inyong mga mata tulad ng glaucoma at sa inyong mga katawan tulad ng high blood, diabetes at infection. Sa ganitong mga sitwasyon ay napakahalaga ang check-up ninyo sa inyong mga doktor. Ang modern na ophthalmology ay hindi pinagbabawal yung mga normal na daily activities. Kung controlled naman ang inyong mga kondisyon at maayos ang inyong follow-up, ay pwede naman kayong mamuhay ng normal. Kapag may biglang naramdaman tulad ng paglabo ng paningin, pagsakit ng ulo at pagsakit ng mata, lalo na after ng anumang activity, ay huwag mag-atubiling magpa-check up kagad sa inyong mga ophthalmologists. Ang pinakamahalagang mensahe dito ay hindi naman natin kailangan matakot sa mga normal na gawain natin pang araw-araw. Ang kailangan natin ay tamang kaalaman at tamang pag-alaga sa ating mga kalusugan. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay i-share mo lamang ito nang mas marami pang matuto. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang epekto ng sexual activity sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.